Tumawag po sa akin ng agency ng June 17. Sabi po nila sa akin is nawawala daw po si Vincent noong June 16 pa ng umaga. Sa ngayon po, wala pa po kaming resulta doon sa ginagawa namin. Gumawa ka ng investigasyon pero wala pa kayong resulta. Ano yun? All you need to do is patawag po lahat ng mga crew. Wala pa po talaga kaming alam ko ano talaga yung tunay na... Yan, maging diretso ka sa akin, sir. So in that case, then I am asking you to please maggawa na kayo ng internal investigation ninyo. Yes, sir. Papuntahin niyo lang po sa tanggapan namin, sir. So we can talk to her as well. Time to time, kami po yung makikiugnayan sa kanila. And then, ito pong si Director O.G. San Diego, may pagnayan din sa Norwegian authorities. Hopefully, meron naman pong informasyon kahit paano. Nandito tayo ngayon at napag-usapan na natin yung kaso ni Cadet Vincent San Diego na nawawala, no? Naiparating ng malinaw sa ahensya na dapat magkaroon ng paliwanag kung ano nangyari. Yan na lamang ang mapapanghawakan ng pamilya, ng mga anak habang hindi pa nakita si Vincent. And speaking of yung paghahanap sa kanya, aalamin din natin kung patuloy ang search and rescue kasi ang initial na ulat ay posibleng nahinto na. Kaya aalamin din natin, di lamang sa agency kundi sa ating labor attaché sa London. Sa Inglaterra naganap at ang naghahanap ay yung Dover Coast Guard sa UK. And then, aalamin din natin kung anong resulta na naging investigasyon dahil Norwegian flag ang barko. Nagdatingan daw ang mga Norwegian authorities ng mga petsa 21 at nag-conduct ng investigation on board at aalamin natin ang resulta. Kakalampagin din natin ang Norwegian government through our colleagues at the DFA kung anong posibleng petsa ng paglabas ng resulta ng investigation report because again, the family deserves to know. Ating assurance na nakuha sa ahensya, nakakausapin nila mismo kasi may mga ulat na sa tingin ko kulang sa impormasyon tungkol sa mga ilang pahayag ng mga seafarers on board na nakasama ni Vincent. May mga initial silang pahayag na sa tingin ko kailangan pang bigyan ng linaw. Kaya tutulungan tayo ng ahensya, ng manning agency na mabigyan ng linaw, makarating tayo sa katotohanan because again, the family should know, should get into the bottom of what happened exactly on that day of June 16 para sa kaliwanagan, kapanatagan ng kalooban ng pamilya. So tayo umaasa pa rin na kahit papano ay mahahanap si Vincent at kasabay nito magkaroon ng sapat na paliwanag kung ano nangyari noong June 16. Kaya't magpupulong kami muli sa darating na linggo, susunod na linggo at para makakuha ng update sa ahensya kung ano na ang nangyari. In the meantime, nabanggit na patuloy ang sahod na natatanggap ng pamilya at ito'y pinaghirapan din naman ni Vincent kaya dapat lang at merong mga proseso na pagdadaanan pa para malaman pa natin yung mga karampatang benepisyo pero hindi ito ang sapat na panahon para dito dahil umaasa pa rin tayo makikita siya, number 1, at merong number 2, may sapat na paliwanag kung ano ang nangyari. Meron ding aspeto sa aspetong legal ng pag-imbestiga ng DMW sa nangyaring extension ng kontrata ni Vincent. Kasi supposedly bumaba na siya ng barko ng May 26. So nandito ngayon ang isang abogada ng Department of Migrant Workers para suriin itong tinatawag na extension. Kasi may requisitos under DMW rules, under the contract ng seafarers bago mag-extend. Kasi tapos na dapat siya noong May 26. Nag-extend daw, pumayag daw siya mag-extend at June 16 nga, during the period of extension, supposed extension nangyari. So, aalamin natin kung legal ba itong kaparaanan ng extension, kaya ang DMW iimbestigahan din ang aspeto na ito. And yung belongings, personal belongings, dadalhin ngayon dito at i-inventaryo sa harap ni
nanay Mrs. San Diego at ni asawang Mrs. San Diego. At ito turn over sa kanila ng ahensya. Personal belongings ni Vincent. Maraming salamat po sa tulong na ito. Malaking tulong po ito para sa amin na mapanatag or malaman namin kung ano yung tunay na nangyari sa asawa ko. And salamat po sa paggabay sa amin kung ano yung mga dapat namin gawin pa. At kami po ay nagpapasalamat kung ito naman po talaga ang paraan para makita ng aking anak. ito po ang kanyang wallet. Should be nandito dapat yung kanyang ito po yung kanyang ATM card. Tapos nandito po yung mga cash 50, may 50 euro po. 970. Pabango po niya to. Naiwan yata siyang mga pasalubong. Yes, marami po kasi. Sana naman ang anak ko eh. May nakakuha kung may nahulog man ang anak ko. Yun po dapat yung pasalubong na sa mga anak niyo. Dahil 5 araw na lang, di ba, uuwi na po siya. Ito po yung monthly na natatanggap niya, iniipon niya po yun. Pasalubong niya sana sa 2 anak po ninyo. So, binili niya po to, wala to din. Bago pa. Ang wala niya po ay yung short na blue. Jacket na malaki po, wala. Yung makapal, yung nandun po sa profile niya. Ano hindi niya gagagamit? Pwede bang maikwento sa amin yung mga napag-usapan niyo po kanina? Magkakandak nga daw po sila ng investigation kung ano po yung tunay na nangyari at nakikipag-coordinate daw po sila sa DFA para sa ng Norway and sa UK kasi doon po nangyari sa France. Kami po ay nagpapasalamat at kami po ay nakalapit kay Senador Rapi Tulfo at kung hindi po kami siguro nakahingi ng tulong, siguro po ngayon kami ay talagang nangangapa po sa dilim. So ngayon po, parang medyo nakakakita kami ng kaunting liwanag dahil sa mga tumutulong pong sa mga matataas na ng gobyerno sa atin. At sana po naman talaga mabigyan ng linaw yung problema namin at problema ng kung bakit nawala ang anak ko. Ano nga nakikita mo, ma'am, na pagkukulang ng ahensya dito sa nangyari? Sa akin po, siguro yung hindi sila nag-conduct na sarili nilang investigation. Para po kasing may pagkakaiba sa sinasabi nila dun sa nag-gathered naming information. Yun po ang naiisip ko na pagkukulang nila. So, hindi sila ng information about sa lahat ng crew dun sa loob ng barko. Gaya nga nang nabanggit ni Senator Rafi na dapat meron silang investigation na to compare sa report din ng ating mga authorities doon na pumunta yung mga
pulis na sumampa doon sa barko. Ngayon ma'am ay nagbigay ho sila ng update ho sa inyo at nakipagtulungan na tayo, lalo na kay Yusek Hans. By next week po, meron ho ulit tayong meeting para makausap po natin yung ilan sa mga seafarer na nakasama ho niya, and kung kakayanin na magkaroon ng conference call. At pangatlo naman ay mabigyan ulit tayo ng panibagong update dahil nabanggit nyo nga na marami ng beses na nangyayari yung ganito na taon inaabot at buwan. Ngayon ay sa pagtulungan ho natin sa DMW ay by next week po dapat makatanggap po agad tayo ng balita. Ngayong araw po ay saan na po kayo dediretso at dala nyo na rin po yung mga gamit ni Sir Vincent? Siguro po ngayon po ay uuwi muna po kami ng Quezon para iuwi na rin po yung mga gamit niya. May mga nagtatanong ho, ilan po ba ang anak po ninyo ni Sir Vincent? Kayo po ba ay kasal? Yes, kasal po kami. 2 po ang aming anak, parehas lalaki po. Ilang taon na po sila? 7 years old and 6 years old. Anak, kung sakali man ikaw ay talagang nahulog at may nakakuha sa'yo, sana naman magparamdam ka naman anak sa akin. Hindi na ako minsan makakatulong. Mahal na mahal kita anak. Marami nag-aantay sa'yo rito. Lalo na ang 2 mong anak, asawa mo, mga kapatid mo. Magparamdam ka naman anak ko. Anak ko. Cheng, kung nasan ka man, sana'y magpakatatag ka, lakasan mo yung loob mo na makakauwi ka dito sa atin at makakasama mo kaming pamilya mo, lalo na yung mga anak mo. May inaasahan po ba si Sir Vincent na pag-uwi niya na pupuntahan ninyo, na inaabangan niya? Yun nga, yung graduation po ng anak ko. Then, napangako niya po dun sa 2 niyang anak na pag-uwi niya is pupunta sila ng SM, maglalaro sila sa arcade. So, yun po yung pangako niya dun sa 2 niyang anak. Ilang months po ang kontrata niya at may balak ba dapat siyang bumalik ulit kung tapos na po ito? 6 months po yung contract niya. Dapat po pag-uwi niya is kukuha siya ng mga certificates niya para po sa panibagong pagsakay niya ulit. Siya ho ba ay matagal na hong seafarer? O ano po ang trabaho niya bago po siya maging seaman? Bago po siya maging seaman, isa po siyang heavy equipment operator, bako operator po siya dito sa Las Piñas. Ano ho ang nakikita niya naging dahilan ng pagkawala? Since kayo po ang laging magkausap? Sa amin po, ang tingin namin is may gumawa po nito sa kanya or kung saan po is parang may nag-try door sa kanya. Kasi hindi niya po gagawin yung sinasabi nila na pinagpipilitan po kasi nila sa amin na si Vincent daw ay tumalon. Kasi sabi po nila sa amin, bakit niya gagawin yung ganun lagi ang sinasabi nila sa amin na may problema daw si Vincent. Pero sa araw-araw po namin siyang kausap, masaya po siya, wala siyang nakukwentong problema. Kahit lahat po ng mga kaibigan niya na nakakachat ko ngayon, tinanong ko po sila isa-isa kung may nasasabi po sa kanya yung kanilang kaibigan kasi yung malalapit po, wala daw po talaga siyang nasasabi na kung anong problema. Nanay Shirley, meron din ho ba kayong panawagan sa mga kasama ho niya sa barko? Sana naman kung kayo naman talaga may alam sa anak ko, makipag-ugnayan naman kayo at makipagtulungan naman kayo sa anak, sa amin, pamilya. At kung ano ang inyong nalalaman, sabihin nyo naman sa amin. Sa mga kasamahan niya po, sana yung isipin nyo rin po na paano po kung sa inyo nangyari yun. Ano po yung mararamdaman ng pamilya nyo? Lalo po't may mga anak. So, sana po yung makapagtulungan po sila sa amin at sabihin po nila kung may nalalaman man po sila o alam nila yung mismong nangyari sa kanya. So, tututukan ho natin itong kaso na to at umaasa ho tayo na safe po na makakauwi si Sir Vincent po sa inyo pong pamilya. Ngayon po ay dala niyo po yung mga gamit ho niya. Kamusta po? May mga nawawala ho ba siyang kagamitan? Ano ho ang kulang? So, mayroon pa rin pong mga nawawalang gamit. Pero yung mga importanteng gamit po, nandito naman po.
Ang wala po kasi, ang sabi po nila nasa Norway police is yung passport niya, yung Siemens book, at saka yung kanyang cellphone. Nakita ho namin ma'am, may mga pasalubong ho dito, may mga chocolates. Para kanina daw po itong mga ito? Inipon niya po yun, yung buwan-buwan na parang ayuda sa kanila o binibigay sa kanila buwan-buwan. Inipon niya po yun, yung alam niya pong matagal pang may expired. Inipon niya po yun para sa mga anak niya. Lagi niya, pag magka-video call po kami, lagi niya pinapakita yun sa mga anak niya na yun yung dadalhin niya pagdating niya dito sa atin sa Pilipinas. Tama ho ma'am, no? June 15 nakausap mo pa siya, audio call, and June 16 hindi na nakontak. Opo, tama po. Kumbaga 5 days na lang yung hinihintay natin. May flight ticket na ho ba siya pa uwi? Wala pa po. Pagdating pa po nila dapat ng Norway, nung biyahe nila na yun. Kaso hindi nga po siya nakarating ng Norway. So, yun. Pwede bang matanong ma'am, meron ho ba siyang naikwentong nakaaway o meron hong nakakagalitan ho o pati yung kapitan, may problema ba sa kanya? Wala po kasi nakausap po namin yung isa niyang kasamahan. Wala naman daw po itong nakakaaway, walang nakakaanuhan sa barko. In fact, binigyan pa daw po si Vincent ng recommendation for promotion. Nagpapasalamat po kami kay Senator Raffy Tulfo na sa ganitong pong pagkakataon matulungan niya po kami at maraming salamat din po sa DMW sa pakikipag-ugnayan po at sa pakikipagtulungan po kay Sir Raffy Tulfo na matulungan po kami sa aming problemang ito, sa aming kinakaharap na pagsubok na ito. Maraming salamat po at kay Sir Raffy kasi yung mga natutulungan niya po yung mga seafarer, yung mga marino natin. Siya po yung isa sa mga tumutulong sa ating mga marino. At sa atin pong USEC, kay USEC Hans Kakdak, maraming salamat po sa tulong ninyo na sana po ay patuloy niyo po kaming tulungan na upang masolusyonan or mabigyan ng linaw kung ano man po ang nangyari sa aking asawa na si Vincent San Diego. Maraming salamat po. Thank you po, Idol. Maraming salamat po. Uwi na po kami ng Quezon.